Genesis chapter 37, 1 hanggang 4. At tumahan si Jacob na sa lupaing pinangibahang lupain ng kanyang ama sa lupain ng Kanaan. Ito ang lahi ni Jacob. Si Jose na may 17 taon ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid. At siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Silpa na mga asawa ng kanyang ama. At ibinalitan Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose na higit kaysa sa lahat niyang anak sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa sa lahat niyang kapatid. At siya'y kinapuutan at hindi nila mapagsaltaan siya ng payapa. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga is about walking with God in difficult situation. Walking with God in difficult situation. Sino ba sa mga oras na ito ang nakakaranas ng medyo kagipitan, kahirapan, persecution, o sa anumang bagay na iyong naranasan sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, o even into ourselves, no? Minsan kaaway natin sarili natin. Pero, bilang Kristiyano, sino ang gusto na mayroong pagbabago sa Kanya? Siyempre, di ba? Sino ang gustong pumuti pa? Siyempre, kaya nga tayo bumibili ng mga papayaso, di ba? Sino ang gustong tumangkad pa? Kaya tumatanong kapag January 1 or mga ano yun, yung madaling araw, di po ba? Mga pagbabago na nais nating makamit sa ating mga buhay. Sino dito ang gustong yumaman? Amen, di ba? Sinungaling naman yung hindi lang nagsasabi, ay okay na ako sa buhay ko. Lahat tayo nag-aasam. Dahil bilang mga Kristiyano ay nais naman talaga ng Panginoon na tayo ay mabuhay sa kasaganaan. Pangako ng Panginoon yun, no? Kaya lang, payayamanin ka ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban, hindi sa nais mo. At kapag na-test na ng Panginoon ang iyong katapatan, doon pa lang may bubuhos ng Diyos ang iyong pagpapalang lubos. Sabi nga dito, kung meron siguro bagay tayo na nais na baguhin sa ating buhay, ito ay pinakamahalaga ang ating spiritual, ang ating mga character, no? At sino dito ang gusto na maging masipag? Ilan lang, di ba? Sabi nga, sana kung may vitamins, na pampasimpa, siguro bibili tayo ng kahon-kahon na vitamins para lang sumipag ang mga miyembro. Di ba? Lalo kapag midweeks, no? Ang mga bagay na ito ay mga wini-wish natin o inaasam natin na mangyari sa ating mga buhay. Kagaya ng buhay ni Jose, no? Kung paano ang kanyang buhay, bagamat nakita natin kung paano siya binigyan ng pabor ng kanyang ama. Pero, sabi nga, balanse ang buhay. Siya'y paborito ng kanyang ama, pero kinaiingitan ng kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, kung masaya siya sa kabilang banda ng kanyang puso, sa kabilang sitwasyon, ay may mga nagagalit sa kanya. Ganun tayo, hindi ba? So we cannot please everybody. Kahit nagaano ka kabait, kahit nagaano ka kahusay makisama sa tao, lahat may sasabihin sa'yo. Kasi yan ang tao, yan ang mundo. No? So kagaya ng buhay ni Jose na ating nabasa ngayon, kung paano siya ay pinahalagahan ng kanyang ama. At yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga masamang plano sa kanya. Lagi natin tandaan, sabi nga, all good things that it takes time. Lahat ng mabubuting bagay sa buhay natin
panahon yun, pwedeng mangyari, no? Kung nagdadanas ka ngayon ng matitinding alon sa buhay mo, hindi mananatiling maalon. Darating ang time na lilipas din ang maganda ang alon na yan at magkakaroon ng magandang panahon. Huwag tayong maniwala sa mga tinatawag na instant, no? Instant coffee, okay yun. Instant noodles. Pero yung mga instant na pagbabago, walang ganun kasi laging may proseso. Hindi pwede ngayon maldita ka, bukas mabait ka na. Hindi pwede ngayon madamot ka, bukas mapagbigay ka na. Hindi totoong pagbabago yun. Kasi may proseso yun no? Lahat ng bagay sa buhay natin, may panahon kung paano nahuhubog ang ating buhay. So sabi nga, lahat ng great things in life, hindi pwedeng instant. Mga bagay na ito ay may panahon o may oras. At gaya ng buhay ni Jose, no? Gaya ng buhay ni Jose na kung saan ay, sabi nga dito sa Biblia, siya ay sa pinakapaboritong anak. Anong pwede masabi natin doon? Sana all. Diba? Sana paborito ka rin. Sino dito ang sabi nga, Daddy's girl, Papa's boy, or Papa's girl, or Mama's boy. Ang mga bagay na ito ay sinasabi. Pero laging sasabihin ng magulang natin, pantay-pantay tayo lahat. Diba? So, ano pa man, ang ating mga relasyon o mga bagay na karanasan sa loob ng ating tahanan, ang mahalaga bilang isang Kristiyano ay mayroon ka ng malawak na pangunawa. At sabi nga dito sa buhay ni Jose, he has a good heart, he followed God, no? Kilala niya ang Diyos. At sa kabila ng mga bagay na yon, sa kanyang mga karanasan, ay naiba pa rin ang kanyang naging buhay. Magmula nang siya ay kinaigitan, naihulog o naitapon sa balon, hanggang sa naibenta sa mga ngalakal, hanggang sa mga ngalakal ay ibinenta si Jose kay Potifar, hanggang sa siya ay nakita ni Potifar kung paano ang buhay ni Jose ay sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos, kaya siya ay pinamahala sa kanyang tahanan, bukod tangi ang kanyang asawa na huwag pakialaman. Subalit, sa lahat ng mga bagay na yon, ay napagbintangan pa rin siya na siya ay nang-rape, no? Na bagamat hindi niya ginawa yon, ay nailagay siya sa isang bingit na panganib ng kanyang buhay, na naging dahilan na siya ay napunta sa kulungan. Kung ating susuriin at susundan ang kanyang pinagdaanang buhay, makikita natin ang hirap, hindi po ba? Mula nung siya, sabi ko, 17 years old pa lamang siya noon. No? 17 years old. Pero, bakit ganun pa lamang siya? Kung 17 years old ka, grade 12 siguro yun, o grade 11, ay sobrang hirap na ang dinanas ng buhay niya. Sino dito ang high school pa lang or grade 15, 16, 17, nag-aararo? Wala na yata ngayon nag-aararo, ano? Nagtatrabaho sa bukid, tumutulong kay tatay, nanay, binata o dalaga pa. Wala na, no? Lahat sinusuhulan na ngayon. Di kagaya natin noon. Kami nagtatrabaho din kami sa bukid. Kahit na may mga may mga sinusuhulan, pinagtatrabaho kami ng tatay ko, yung tatay namin. Talagang sinasabi sa amin, kailangan yung malaman ang kahalagahan ng ang tinatawag na buhay. So natutunan namin magkapas, mag-iit sa pamamagitan ng paa, o minsan hahampas, di ba? So lahat yun, naranasan namin. So naging bagay na pagpapatibay ng iyong pagkatao. At doon mo makikita ang paghubog ng character mo na rin, no? Pero ngayon, mga kabataan, masyado nang magaan ang buhay. Kahit na mahirap, kahit na hindi gaanong kaalwanan ng buhay, mahirap nang idalhin sa bukid para pagtanimin, di ba? Parang wala na masyado tayo makikita na yung mga kabataan o mga anak na nagtatrabaho pa sa bukid, no? Kahit kalabaw nga, hindi na nagtatrabaho, no? Kasi meron ng harvester na, di ba? So, paano
aasenso ang mga trabaho ngayon. So darating siguro ang panahon na wala na tayo gagawin, nakaupo na lang, sisilbihan na lang, parang gano'n. Parang lalo nang naging tamad, di ba? So sana naman sa atin ng mga Kristiyano ay mangyari ito. Ngayon sabi nga dito, sa lahat ng mga bagay na pangyayari sa buhay ni Jose, bakit nangyari yung mga mahihirap na kalagayan sa buhay niya? Ang malayo ka lang sa magulang mo, napakahirap na pong pakiramdam yun. Lalo tigit kapag ikaw ay nagkasakit, no? Kapag ikaw ay may mga problema, wala kang mapagsasabihan bukod sa iyong mga kaibigan. Hahanapin mo pa rin ang iyong magulang. Hahanapin mo pa rin ang haplos ng iyong ina. Kapag ikaw ay may sipon, hahaplosin ang likod mo, lalagyan ng Vicks, no? O kaya bibilhan ka ng Royal para painumin, bukas magaling ka na sa iyong lagnat. Diba? Ganon dati, kabilis, diba? Pero, sabi nga dito, ganon ang karanasan ni Jose. Pero, saan man siya napunta, alam niyo ba, na hindi siya nahiwalay sa Panginoon. Hindi natin nakita sa account sa Biblia na nagreklamo siya sa Diyos. Na para sabihin niya, Lord, di ba, ako naman paborito ng tatay ko, bakit nangyari sa akin to? Pero tayo minsan, maliliit pa lang ng mga nangyayari sa buhay natin, mabilis na tayong mag-question sa ating Panginoon. No? Napakadali nating maibalik sa Diyos ang tanong. Pero kung tutuusin tayo, ang mas marami ang pagkukulang. Ngayon, paano ba nangyari kay Jose kung bakit sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay siya ay nagtagumpay? Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan. Number one na gustong sabihin sa atin ni Jose, bilang mga mananampalataya, para ka magtagumpay sa buhay mo. At para ka samahan ang kapangyarihan ng Diyos, number one is, be patient. Sino dito ang walang pasensya? Mabilis uminit ang ulo. Yung mabilis ang pag-react. Pag may narinig lang na maliit na bagay, nagpapanting ang tenga. Diba? So sabi nga, pero ang hamon is, sabi, be patient. Ang Diyos, may plano sa'yo. Ikaw, may plano ka rin sa sarili mo. Pero sometimes, ang plano ng Diyos at plano mo nagkukulide. Hindi magkaugma. Hindi magkaugma. Kung ang Diyos may plano sa iyo, ikaw ay may plano sa sarili mo, ang diablo mas may plano sa iyo. Para sirain ka, para masakin ka, para mapuin ka. At doon tayo dapat maging aware. Dahil sino ba ang dapat manaig sa atin? Ang Panginoon. Sabi dito, patience requires time. No? Ito ay may oras, may panahon, na minsan ay mararanasan mo nasa hulihan ka na. Para bang, Kristiyano naman ako, bakit parang lalo yata naging mahirap ang buhay namin? Kristiyano naman ako, pero bakit parang yata mas dumami ang kaaway ko? Mas marami ang nagagalit sa akin. Normal lahat yun, no? Kasi sometimes, ang sabi, minsan ilalagay ka talaga ng Panginoon sa hulihan. Papayagan ng Diyos yun. Para makita mo kung saan bahagi ka na bilang Kristiyano, may nababago sa iyo. Or ang character ba ng ating Panginoon ay naipapamuhay mo. Gaya ng isang pana. Di ba? Gaya ng isang pana. Bago siya tumama doon sa kanyang ini-aim, kailangan mo nang hilahin patras, di po ba? So, ganun din ang buhay natin. Kung gusto mo na ikaw ay maging pasado sa harapan ng Panginoon, hayaan mo na maranasan mo ang mga setbacks sa buhay mo. Hayaan mo na maranasan mo ang mga pagsubok na ito. Kasi hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Kung may nawala sa pamilya mo, kung may mga bagay na mga kaguluhan sa pamilya mo, pwede mong iiyak. Pero laging ang comfort, laging sa Panginoon yun. No? Hindi magtatagal
magtatagal. Dahil ang Panginoon lagi magbibigay ng peace sa ating puso. Laging naroon ang Diyos kapag ikaw ay isang anak ng Diyos. Sabi nga, when God allows you to launch forward, sometimes He is about to pull you backward para may buwelo ka. Para kapag ikaw ay naka-aim na dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo, tumbok mo ang isang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. So, kung tayo man ngayon ay nakakaranas na parang paatras yata. Kahit anong sikap ko, parang hindi ko yata nararamdaman yung sinasabi nilang magaan ang buhay. Pero tuloy ka lang. Tuloy ka lang. Parang pag wala na naging Kristiyano mo, naging magulo ang pamilya namin. Tuloy ka lang sa paglilingkod. Kasi hindi tayo, bilang mga Kristiyano, hindi tayo nabubuhay sa bed of roses. More on character building. Lahat ito ay tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi pwedeng laging masaya ang buhay. Hindi laging puro na sa maayos ang kalagayan natin. Kaya nga si Jose ay binigay na bilang paunang halimbawa na siya'y nakaranas na napakahirap ng mga pagsubok. Pero lahat yun, napagtagumpayan niya, siya nga 17 years old pa lang. Pero never natin nakita na siya ay nagreklamo. No? So sabi nga, pinibuelo ka lang ni Lord. Sa lahat ng mga setbacks mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinibuelo ka lang ni Lord. Matandaan nyo ha, pinibuelo lang kayo. Makakarating ka rito sa iningay mo at iningay mo sa Diyos. At sabi nga dito, kahit si Jose, gusto rin naman niya makalaya eh. Alam niyo ba, kung babasahin mo yung Biblia, ang sabi doon, for 13 years, na siya'y nakakulong sa isang kasalanan hindi naman niya ginawa. Pero lahat ng mga yon ay never niya nakita na pinabayaan siya ng Panginoon. Kahit na naandun siya sa kulungan. Kasama niya ang Diyos. Yun ang kanyang pakiramdam dahil naniniwala siya buhay ang Diyos niya. Makikita natin doon, sabi nga, for 13 years, the heaven was silent for him. Wala siyang nakitang katugunan sa ninanais niyang makalaya. Para bang, Lord, narinig mo pa ba ako? Tagal ko na dito. Parang, Lord, narinig mo ba yung aking panalangin? Ang tagal ko na may pagsubok. Parang hindi pa rin, paulit-ulit pa rin. Sabi nga, paulit-ulit ko pa rin nararanasan ito. So, sabi nga, may mga setbacks tayo sa buhay natin na may itinuturo ang Panginoon. No? May mga itinuturo ang Diyos. Pero, kung makikita natin tahimik man ang langit sa buhay natin, nakamasid siya. Kasi, never na kahit minsan, isang kurap ng mata natin, ay nawala tayo sa paningin ng ating Diyos. Sa isip lang natin, at sa pakiramdam lang natin na parang, nasaan ang Panginoon? Nariyan lang po ang Panginoon. Hanapin mo siya hanggang siya'y nakikita mo pa. May mga bagay lang na hinahanap sa atin ng Diyos na hindi natin maibigay sa Kanya. Kasi ang mahirap sa atin bilang mga mananampalataya, hinahanapan lagi natin ang Panginoon ng gawa para sa atin. Pero tayo ba may gawa para sa Diyos? Na pwede natin ikalugod na ikalugod ng Panginoon? Ganon lagi tayo eh. Di ba? Kung tayo'y makapag-salita sa ating Panginoon, akala natin ang dami na natin ginawa sa Kanya. Pero lahat ng mga ito, higit na alam ng Diyos ang ating pag-iisip, ang ating mga puso. Sabi nga, yung matindi sa buhay niya, sa halip na gumanda, nakita natin papangit ng papangit, hindi ba? Mula doon sa balon, tapos binenta siya, tapos minsan nakaranas siya ng magandang buhay sa tahanan ni Farao, abay nagplano naman ang kaaway sa kanya, di ba? So, may maganda, may pangit, may maganda, pangit, ganun pala talaga ang buhay natin. So, hindi laging safe. Kahit sumakay ka sa aeroplano, hindi lahat diretso yung takbo ng aeroplano. Pagdating sa mga ulap niya, bababayan, na parang nahuhulog ang yung mga atay. Kahit sa barko, kahit na walang masyadong alon o walang bagyo, pag dumaan ka dun sa mga open sea na yan, talagang
gagalaw ang barko. So, ibig sabihin, walang lahat ay napakahusay o napakagaling na karanasan sa buhay. Laging merong mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. No? So, papangit ang papangit. Sabi nga, dati, may utang ka lang, ngayon, may kaso ka lang. Diba? Dati, sabi nga, dati, matumal lang ang benta mo, ngayon, lugi ka na. Bakit gano'n naman, Lord? Napakahirap naman yata. Dati, sabi, dati mababa lang ang grades mo, ngayon, repeater ka na. Kristiyano naman ako. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Diba? At lahat ng mga bagay, kagaya ng buhay ni Jose, ang sabi ng Diyos, remain faithful. Manatili ka lang sa Panginoon. Manatili ka lang sa Panginoon. Number 2 is, nahamon sa atin kung bakit napagtagumpayan lahat ito ni Jose. Ang sabi, be ready for opportunity. So matapos kung maranasan ng ibang mga pagsubok sa buhay, merong oportunidad kasi sa Diyos, lagi may pag-asa. Never ang Panginoon nagsabi na, hoy, wala ka ng pag-asa, dyan ka na lang, iyaan mo na, ilubog na kita dyan. Hindi, ang kaaway po yun. Pero kung sinabing, pag ang Panginoon na tinawag mo, lalo sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, tuloy ka lang, maglingkod ka lang, huwag ka lang makalimot sa akin. Laging ang kamay ng Diyos, sasayo lagi. No? Sabi nga, be ready for opportunity. Nang si Jose ay napunta sa buhay ni Potiphar, hanggang sa kulungan, at hanggang sa palasyo, sabi nga, he was ready to serve. Anytime, kung saan siya dalhin ng Diyos, lagi siyang ready. Ikaw ba, ready ka ba lagi para maglingkod sa Panginoon? Hindi, no? Lagi tayo may mga rason, kasi minsan ang rason natin yung kaabalahan natin, trabaho natin, ang mga bagay na mas pinaprioritize natin. Pero sabi nga ng Panginoon, kapag prioritize mo ang Diyos, lagi ka rin prioridad sa buhay mo. Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kahit gaano milyon pang utang mo, babayaran ng Diyos yan. Kapag nakita ng Panginoon tapat ka, alam ng Diyos ang puso mo. Ganun ang Panginoon. At sabi nga, ikaw, gusto mong gamitin ka ng Panginoon? Mayroon tayo magsabi, opo, gusto ko pag-gamit sa Panginoon. Pag nilagay ka, doon naman tayo nagkakaroon ng mga question o doon tayo nagkakaroon ng mga pag-ayaw sa mga bagay na ito. Pero ang Panginoon, never niya tayong iniyawan, no? Sa ating mga buhay. Handa ka ba, kapatid, para magamit ka ng Diyos sa iyong pamilya, sa iyong mga kakilala, sa katrabaho mo, o sa mga kapaligiran na nais kang gamitin ng Panginoon. Minsan kasi lagi natin sinasabi sa buhay na, porket hindi ako nakakasamba, hindi ibig sabihin na nakakalimot na ako sa Diyos. Pero ako naniniwala, kung mahal mo, lagi natin, kung mahal mo ang isang tao, pinaprioridad mo, hindi ba? Kung talagang mahal mo ang nililigawan mo, ang mahal mo ang pamilya mo, uuwi at uuwi ka sa pamilya mo. Kung talagang mahal na mahal mo yung nililigawan mo, kahit harangan ka pa ng sibat, tatakas ka para sa mahal mo. Yun ang ibig sabihin. Kaya mo bang gawin sa Panginoon yun? Ibigay ang oras, panahon habang ikaw ay may lakas. Dahil, biro mo, sa bawat araw ng buhay mo, ginigising ka ng Diyos. Pinagpapala ka ng Panginoon. Iniingatan ang trabaho mo. Binibihisan ka ng Panginoon. Binibigyan ka ng magandang kalusugan. O nagkakasakit tayo, pero never niya nasasabihin, sige, mamatay ka na lang kung hindi ka naman sumasambay. Ang Panginoon, lagi siyang may biyaya kapag tinawag mo ang kanyang pangalan. Hindi ba worst na paglikuran ng Panginoon? Hindi ba? So sabi nga dito, kung mahalaga sa atin ang Panginoon, dapat kaya natin siyang ipaglaban. Ang oras mo para sa Diyos. No? And number 3, para ikaw ay maging matagumpay sa buhay mo, lalo tigit sa karanasan ni Jose. Kasi nga, take away bitterness in your hearts. Ito yung medyo mahirap pakawalan, no? Yung mga bagay
bagay na inaalagaan natin sa isang bahagi ng ating mga puso. Marami sa atin nakangiti lang, pero marami dyan ang hindi pa nakakapagpatawad. Marami sa atin na nakangiti lang, pero marami dyan ang may mga mabibigat na mga nararamdaman sa kapwa nila, kaibigan nila, mahal nila sa buhay. May mga bagay na mga tampo, may mga bagay na mga galit, sama ng loob, na hindi marapat dahil Kristiyano tayo. Dapat sa pagpasok pa lamang natin dito, nakalaya tayo doon, hilingi na natin ng tawad sa Panginoon para pagpasok mo sa iglesia at pupurihin mo na ang Diyos, malaya siyang kakilos sa buhay mo. Kaya maraming mga mananampalataya, sasamba, papasok, daladala yung kabigatan, daladala yung galit, daladala yung sama ng loob. Kahit nag-aano maganda ang mensahe na yung narinig, pag uwi mo, the same old person ka pa rin. Kasi hindi ka naman nakalaya eh. Naandun pa rin sa puso mo yung galit, sama ng loob. Nakapakinig ka lang, kaya ang nangyayari, lumalabas lang sa kabilang tenga. No? So sabi nga dito, take away bitterness in your hearts. Kaya niyo ba yun? Kagaya na naging buhay ni Jose. Kung paano biro mo, mga kapatid pa, ni Jose ang nagplano sa kanya para siya'y patayin. Pero never natin nakita at nabasa na nagtanim siya ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Sino nakaranas ng ganun? Na inapi-api siya ng kanyang pamilya o kapatid man, mga bagay na karanasan sa buhay na parang, sorry for the word, ikaw yung pinakapangit, parang ikaw, oy, baluga. At kung magaganda yung mga kapatid mo, ikaw yung tinatawag doon na, ay, pinulot lang natin yan sa kalsada eh. Hindi natin kapatid yan. Yung mga ganun. Parang binubuli ka na agad. No? So sabi nga dito, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kung nararanasan mo ang ganitong pagkakataon at nagkakaramdam ka ng kabigatan, galit, sama ng loob, sabi, alisin mo yun. Dahil hindi makabubuti at hindi makatutulong sa buhay spiritual mo para ikaw ay lumago. Kaya walang paglago eh. Walang paglago. Dahil sa hindi mo ibinibigay ang kaliyakan sa sarili mo mismo. At sabi nga dito, kung ikaw siguro si Jose, doon sa mga bagay na nangyari sa buhay niya, at nung makita niya, no? Nang makita niya ang kanyang mga kapatid, after how many years, nang nagkagutom na yung sa Kanaan, sa lugar nila Jose, ng kanyang mga kapatid. At dahil sa madaling kwento, ay si Jose na ang naging gobernador ng Egypto, no? Nag-chop lang ako ng aking kwento. Ay, lumakita niya ang kanyang mga kapatid at hindi na siya nakilala. Di ba? Hindi na siya nakilala dahil iba na ang kanyang pagkatao, iba na ang kanyang aura. Pero si Jose, never na nalimutan niya ang mukha ng kanyang mga kapatid. Marahil kung ikaw si Jose, sasabihin mo, pagkakataon ko ito para makaganti sa akin mga kapatid na ito eh. Ito yung nagdala sa akin, nagtapos sa akin at gusto nila akong patayin eh. Pero mabuti na lang, hindi ka si Jose. No? Sa buhay mo, may mga bagay tayo na gusto nating patayin sa ating kaisipan. Sabi ngayon, sa bagong tipan, iniisip mo pa lang sa tao na yun, sana mamatay na yun, sana masagasaan na. Ang sama ng ugali yun eh, umapatay ka na. Di ba? So hindi mo na kailangan aktuhan at patayin siya. So mas matindi ang bagay na ating karanasan dahil nasa biyaya tayo. Di ba? Sabi nga, you know what is real strength? Alam mo ba kung ano ang tunay na kalakasan sa buhay natin? Sabi, if you know, you can inflict pain to others, but you choose not to. Ang tunay na lakas, yung alam mo na pwede kang gumanti, pwede mo siyang gawa ng masama dahil sa may ginawa sa iyong masama. Pero mas pinili mo pa rin ang unawain, ibigin siya. And that is strength. Hindi kalubihan sa iyo. Hindi ikaw ang talo. Panalo ka sa harapan ng Panginoon. That is strength. No? Yan ang tunay na lakas. Sabi nga, kung alam mo na kaya mong saktan,
sakitan, gantihan ang mga tao nakasakit sa puso mo at pinili mo na huwag na lang. Diyos na lang ang bahala sa kanya. Hindi naman natutulog ang Panginoon eh. Kasi sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Sino nang bahala doon? Pero kung ginantihan mo na agad sa salita, ginantihan mo na agad sa gawa, paano ka pa ipagtatanggol ng Panginoon? Wala nang space ang Diyos para maipagtanggol ka. Pero when you remain silent, si Lord, siya ang kikilos para sa iyo. Hindi ngayon, hindi bukas, sa tamang panahon na ang Panginoon ang gagawa para ikaw ay maiganti. Or ikaw ay, masabi ng Panginoon na hindi totoo yung mga sinasabi mo sa anak ko ito. Kung ikaw man ay pinagbibintangan. No? So sabi nga dito, hinayaan ng Diyos na makarating si Jose sa Ehipto para iligtas. Sino? Una, ang pamilya niya. Kasi, nung time na, di ba nagkagutom nga ako? Sabi nga, for 5 years, no? Ay, 7 years, di ba? At walang ibang pagkukuhanan ng mga trigo, ang mga taga-Kanaan, dahil sobrang gutom. Talagang El Niño na tinatawag. Talagang walang ani. Kundi doon lamang sa Ehipto na pinangyari ng Diyos na dahil kay Jose, no? Na siyang nagplano ng lahat para hindi magutom ang bayan. Kaya doon, sabi nga, pinangyari ng Diyos sa buhay ni Jose ang mga unang karanasan na yon para ihanda lang siya. No? Pinoposisyon lang si Jose sa mas magandang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa karanasan na mahirap o mga bagay na parang hindi mo na kaya, gusto mo nang give up, ang sabi ng Panginoon, just go on, do not give up. Pinoposisyon lang kita, anak. Dahil may mas maganda akong plano sa iyo. Yun dapat ang ating angkinin sa harapan ng Panginoon. No? Ang sabi nga dito, alam mo kapatid, yung mga setbacks mo sa buhay mo, mga sakit na nararanasan mo, hirap na pinagdadaanan mo, yan ang daan para sa paghahanda ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, sino magsasabi dito na wala siyang pinagdadaanan ngayon? Okay ang buhay namin ngayon. Masaya ang buhay namin. Good for you. Pero, alam mo, sabi nga, mas mabibigat na mga pagsubok na yung naranasan ay mas matibay ang faith na meron ka dahil pinatatag ka ng Diyos. No? At sabi nga, manatili kang tapat. Minsan, sinasabi ng, Lord, mabait naman ako. Bakit nangyayari sa akin to? Lord, naglilingkod naman ako. Lord, nagbibigay naman ako. Bakit nangyayari ang lahat ng mga bagay nito? Baka lahat ng mga ginagawa mo may motibo. Baka lahat ng mga bagay na yun ay gusto mong suklian agad ng Panginoon. Tandaan natin, matalino ang Diyos dahil siya ang lumikha sa atin. Hindi gaya ng pag-iisip natin. Kaya nga, ang Panginoon lang ang nakababatid ng ating mga buhay. So sabi nga, magpatawad ka, kapatid. Wala man siya dito o sino pa man yun, magpatawad ka. Hindi mo man siya nakikita, pero isang bagay na naging karanasan mo sa buhay, may mga bagay na mula pa noon sa buhay mo, na nagbigay ng sakit, ng ugat na sa puso mo. No? Yung minsan sa buhay mo na hirap ang buhay yun, pero gusto mo, umuutang ka dun sa isang tindahan, ayaw na kayong pagkutangin dahil napakahaba na rin ng listahan nyo. Para bang, pero, di ba, naging dahilan kung bakit eto ka na ngayon, nagsumikap ka. Dahil inisip mo, isang araw din na papakita namin sa kanila na hindi kami api-apihan. So, talagang masasabi mo na lahat ng mga paghihirap sa buhay natin, talagang karanasan proseso sa ating buhay para tayo ay magtagumpay. No? Kaya sabi, magpatawad ka, kapatid. Huwag kang bitter. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang bitter. Dapat magpatawad. Marunong magpatawad.
Diyos, alam ng Diyos ang puso natin. No? Alam ng Panginoon. So let it go. Hayaan mo. Pakawalan mo na yan. Hindi yan makapagbibigay sa'yo ng saya sa buhay. Alam mo, kapag ikaw ay nagpatawad, hindi siya ang naging masaya. Ikaw ang nagpalaya sa sarili mo. Ikaw ang nagpalaya sa sarili mo. And number 4, serve well. Gaya ni Jose, kahit saan siya dumako, kahit saan siya dalhin ng panahon, never na sinabi niya, Panginoon, bakit papalayo yata ako ng papalayo sa mga plano ko sa buhay? At ito ang mga bagay na nais ng Diyos sa atin. Kaya mo ba siyang paglingkuran? Kahit na para bang minsan sinasabi, huwag ka nang sumamba. Manood ka na lang ng rewind. Linggo ngayon. O kaya Firefly. Tandaan mo, family bonding ang linggo. Mga ganun. No? So sabi, alin ba ang uunahin mo? O ang mga bagay na pwede mo pagtuunan, bigyan ng prioridad sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi. Uunahin mo ang Panginoon. Mga bagay na kailangan ko kasi ito ngayon eh. Ngayon kasi yung deadline eh. Ngayon kasi magbabayad yung may utang eh. Aantayin ko. Sabi ng Panginoon, anak, sumamba ka. Kaaantay mo dahil inuna mo yun, hindi tuloy pinarating ng Panginoon. Kasi meron na conviction sa iyo eh. Hindi mo siya inuna. Eh kung inuna mo siya, pag uwi mo kahit na gabi na, may kumakatok. Ay, sorry na-late yung aking pagpunta dito dahil ang dami ko pang ginawa eh. Eto na, magbabayad na ako. Ano? Sabi nga, laging on time si Lord. Inuna mo siya eh. Minsan kasi nauna yung ating, baka mamaya hindi ko na makita to, baka mamaya takasan ako eh. Kay Lord walang takas. Si Lord ang huhuli doon para dalhin sa iyo. Kapag inuna mo ang Panginoon, dapat ganun tayo sa buhay natin. Yung matatag na pananampalataya ang nais ng Diyos. Huwag kayong mangamba sa mga deadline, sa mga bagay na sinasabi ng tao sa buhay natin. No? Sabi nga, sa kabila ng mga karanasan ni Jose, sa pamilya niya, pinaglingkuran pa rin niya ito. No? Pinaglingkuran pa rin niya ito. Kaya kung anumang pamilyang naranasan mo, masakit man ito, if you want to experience God's fullness, God's power and strength in your life, trust God. Pagtiwala ka. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Mula doon sa pagkatapon, sa bahay ni Potiphar, hanggang sa kulungan, nasa sa kanya na ang lahat ng kadahilanan para magalit sa mundo. Tayo, isa pa nga lang ang pwede natin maging dahilan sa Diyos, galit na tayo sa mundo, di ba? Galit na tayo sa kapwa natin, may narinig lang tayo na mali, may narinig lang tayo na masakit doon sa sinabi ng kapwa natin, galit na tayo na para bang gusto na natin siyang tirisin, gusto na natin siyang patayin. Pero Kristiyano tayo, hindi mo man lang naisip na, oo nga, sabi nga pala ng Panginoon, Kristiyano nga pala ako. Ibig sabihin, hindi pa malawak ang unawa mo. Hindi ka pa nag-mature sa buhay mo. Makinig pa ang isip mo. Hindi mo pa kayang unawain ang mga taong hindi ka ibig-ibig. No? So sabi nga dito, kaya nga sabi, maaaring hirap na hirap ka na kapatid. At sasabihin mo, kailan kaya ito matatapos? Kailan nga ba? Ilang taon mo na ba itong nararanasan? Ilang taon na ba itong paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo? Lord, hanggang kailan ba? Pero, nakikita niyo ba na kahit paulit-ulit o hanggang bagay na hanggang ngayon parang dala-dala mo pa rin yung tinik sa laman mo, pero nakakapagpatuloy ka because of God. Diba? Dahil sa Panginoon. So sabi nga, manatili kang tapat sa Diyos, gaya ni Jose. Ang kanyang buhay
ay nabago mula sa napakatagal na pag-aantay. Hirap na naranasan niya at dumating ang pagbukas ng langit ng Panginoon sa kanya para mabago ang buhay ni Jose. Sabi nga, hindi lang buhay ni Jose ang nabago, buhay ng buong Ehipto at buhay ng kanyang pamilya. Alam niyo, kapag tayo'y nakitang tapat sa ating Panginoon, hindi lang ikaw mababago, pati pamilya mo, babaguhin ng Diyos. Pati mga nakapaligid sa'yo, kasi nagliliwanag ka na. Gagamitin ka ng Panginoon. Minsan, di ba, sinasabi, maririnig ka, yung mga pamilya niya, mga Kristiyano, pero bakit ang gulo-gulo? Talagang nga, sabi nga kasi, sa loob ng tahanan, nandun ang pingkian ng mga taba sa tahanan ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi gustong ipakita ng Panginoon, siya ang Diyos ng kaayusan. Siya ang Diyos ng kapayapaan. Manatili ka lang sa Panginoon. No? Manatili ka lang sa Panginoon. At sabi nga, God is able to change your life. Gusto ng Panginoon baguhin tayo. Tayo lang ang ayaw. Kasi para bang nasanay na tayo sa comfort zone natin. Nasanay na tayo sa ating mga rason sa buhay. Ayaw nating humakbang. Para maiba naman. Subukan ko kayang umaten ng midweeks. Para maiba naman. Ano ba yung isang araw na hindi ako makanood ng, pangarap? Abot kamay na pangarap. Parang ganun. No? Mga bagay na napapanalidad natin sa buhay natin. Sabi nga, maglingkod lang tayo. Tuloy ang laban. Huwag kang sumuko. Maging tapat sa Diyos. At ito ang isang bagay na gusto mong sabihin sa atin ng Panginoon. Pinubuelo ka lang ng Panginoon. Amen? Para kang pana, no? Nakakala mo pa atras. Pero, inihahanda ka lang ng Panginoon to move forward. Amen? Conclusion. In every difficult times or situations of our life, God intervenes. Laging nandiyan ang Panginoon, never na pinapayaan tayo ng Diyos. Minsan nakatingin lang siya. Hirap na hirap ka sa buhay mo, nakamasid lang ang Panginoon. Hindi naman siya kikilos sa buhay mo, hindi mo siya tatawagin Wala kang pera, alam ng Diyos kung paano niya ipoprovide sa'yo yun. Ay, hindi mo naman siya tinatawag. Ang tinatawag mo si Bombay. Ang tinatawag mo yung kapitbahay mo, yung kumare mo, yung kumpare mo. Hindi ka na nag-pray sa Panginoon. So, paano kikilos ang Panginoon? Mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng mga sakit, karamdaman. Takbo agad tayo sa doktor, hindi ba? Ano nga bang lungkot ka muna para magsabi sa Panginoon dahil naniniwala ka siya ang great healer mo. Siya ang pwede magbigay sa iyo ng total healing bagamat meron ka pang nararamdaman bago ka pumunta sa doktor. Dahil pwede na gamitin ng Diyos ang mga doktor at gamot. Nauna mo na siya nauna mo yung mga gamot, nauna mo yung doktor, hindi ka nakapanalangin. Ano ba to? Isang buwan ng aking sakit, hindi pa rin na gumagaling. Hindi mo naman kasi ningi kay Lord Naniniwala ka pa sa gamot sa doktor. Hindi mo pinanalangin yung gamot at doktor na gagamitin ng Panginoon ng kanyang kamay para ikaw ay magalingin. Magtiwala ka sa Diyos, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. If you just trust Him, tandaan po natin, ano bang sitwasyon ng buhay mo? Kayang baliin ng Diyos ano mang batas ng tao. Sasabihin ng tao, makukulong ka. Pag sinabi ng Diyos, hindi ko papayagang ikaw ay makulong na. Poproteksyonan kita. Kayang baliin ng Diyos ang batas ng tao.
Marami nang nangyayaring ganun. Kung alam ng Diyos na wala ka talagang kasalanan at malinis ka sa kanyang harapan. Kaya pasinungalingan ng Diyos, anumang deklarasyon ng doktor sa iyo. Terminated cancer, ilang buwan na lang ba ang buhay mo? Malala na ang iyong sakit. Wala ka ng pag-asa. Kayang i-extend ng Panginoon ang buhay mo kung nanaisin ng Diyos. Kung ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Ano mang deadline, yung mga nakatakdang panahon sa mga kasunduan nyo? May mga kasunduan, ito yung oras ng bayad mo, ha? Magbayad ka, 100,000. Sa isang linggo, kailangan mabayaran mo yan. Alam na alam mo kung paano kahirap bayaran ito dahil wala ka namang resources. Pero kung ikaw ay nagpapatuloy at naglilingkod sa Panginoon, never mo siyang dininay sa buhay mo, never kang i-reject ng Panginoon. Kayang balihin ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. Ano mang deadline ng tao. Pwede palambutin ng Diyos ang puso ng taong kausap mo para sabihin, o sige, binibigyan pa kita ng isang buwan, ha? Kahit na alam mo napakatigas ng puso ng tao ito. Ganun ang Diyos. Never kang ipapahiyag ng Panginoon kapag lagi siya ang una sa buhay mo. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kung protektahan ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Ibig sabihin lamang, kung sinasabi ng doktor na ikaw ay may mga bagay na malala, cancer o ano paman, bilang ng mga buhay mo, Diyos lang ang may kakayanang pahabain at tutungan ang buhay mo dahil mahal ka ng Diyos. Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Samantalang naranasan mo na yung sa bingit ng kamatayan. Naranasan mo na noong panahon ng COVID na hindi ka makahinga, pero binuhay ka ng Diyos. Bakit ngayon? Hanggang ngayon buhay ka pa. Dahil mahal ka ng Diyos. May purpose pa, Panginoon, sa buhay mo. Yun ang hanapin mo, kapatid, ang purpose mo. Kung bakit ka pa binuhay ng Diyos. Kung ikaw ay pinalakas, pinagaling ka ng Diyos, gamitin mo ang lakas mo sa Panginoon. Huwag mong gamitin sa anumang bagay na ikasisira ng buhay mo. Kung sinasabi ng kapwa ko sa iyo, ang nakatakdang panahon ng mga pagbabayad ng mga utang mo o ano paman, kayang baguhin ng Diyos sa mga deadline niyan dahil mahal ka ng Diyos. Sa bawat mahihirap na sitwasyon sa buhay, ang Diyos lang ang iyong karamay. Amen? Kaya, huwag mong pagdudahan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Magtiwala ka. Kaya mo ba yun, kapatid? Kaya mo bang ibigay ang tiwala mo sa Diyos? Amen. Sana yung tiwala na yun, maibigay din natin sa Panginoon ang pwedeng makapagbibigay kagalakan sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga pagkakas.